Ano ba naman, kailangan talaga wala tayo parehong payong tuwing uulan ng malakas. Nanginginig na sa lamig si Megan pagpasok niya ng bahay isang maulang Biyernes ng gabi. Kasama niya si Luan, best friend at batchmate niya mula high school at basang-basa sila pareho. Kinailangan nilang takbuhin ang parking lot na may kalayuan sa kinainan nilang restaurant. Tinamad kasi siyang maglipat mula sa pinaradahan na malapit sa office. Dahil nga Biyernes yun ng gabi at punuan na naman ang mga basement parking lots sa Greenbelt. Dito ka na lang sa banyo sa ibaba para sabay tayong makaligo. May mga towels sa shelf dyan. Kumuha ka na lang. Bilin niya rito as she went up to her room. Okay, nagtatakbo na ito roon. Pagdating sa kwarto, hinumbad muna niya ang basang mga damit at nagbalot ng bathrobe. Inihanda niya ang tub ng mainit na tubig at habang hinihintay na mapuno iyon, in-on niya na ang computer at server at saka naghalongkat ng damit na ipapahiram kay Luan. Tatawag kasi ang ina nito through Skype at dahil wala itong sariling computer at internet sa inuupahang apartment sa Manila. Makikitulog ito sa kanya ngayon. Late na nang malaman nila ang tungkol sa tawag kaya wala itong dalang pagbibihisan. Halos isang taon na rin itong wala bilang human resources trainer ng isang kilalang bangko na destino ito sa Ilocos para mag-train ng mga branch managers sa buong region. Tamang-tama naman ang pagbalik nito noong nakaraang araw dahil ibig sabihin may kagimik na siyang iba bukod kay Joseph. May mangdidistract na ng kanyang atensyon. She had just turned off the tap nang umakyat ang kaibigan. Naka-on na ang computer, saad niya habang kinukuha mula sa tukador ang bote ng body wash. Okay sis, salamat. Naupa-upo na ito agad sa harap ng aparato kahit hindi pa nakakapagbihis. Pagkatapos ay biglang napabulalas ito. Oh my God, sino ang delicious papa nito? Sari-saring litrato ang nakakollage at ginamit niya bilang wallpaper ng computer. Ang nasa gitna ay isang litrato na may kasama siyang lalaking nakaputing uniforme. Ha? Sinilip niya ang tinuturo nito at napatalon ang puso niya nang makita kung sino yun. Si Joseph, si Joko, yung pinakilala sa akin ni Michi na pilot. Ang gwapo niya ate. Parang lalamunin na ng mga mata nito ang tinititigan. Sobra-sobrang pagkagwapo, di na yata tama to. You should see him in person, she gushed. I'm sure impressive din ang LTR nito halo na sabi mo pilot. Patuloy na daldal ang dalaga habang nag-online sa Skype. Luan? Napapalatak siya sa kaprangkahan nito. Palibhasa ay lumaki itong gipit parati dahil walang matinong trabaho ang ama. Pakiwarin nito ay pinakamalaga ang pagiging financial stable ng isang lalaki para sa pamilya. Unti-unti lang itong nakaranas ng ginawa ng makaalis ang ina patungong Florida. Te, alam mo, looking at the two of you in this photo, parang may nararamdaman akong kakaiba. Inalog dito ang Ventolin inhaler bago nag-spray. Nagsisimula kasi itong mag-wheeze. Talaga, kuminang ang mga mata niya bago niya naalalang dapat pala hindi muna siya mag-ilusyon. I mean, hindi nga. Oo naman, sumandal ito sa kinauupuan. Tingnan mo kung paano nakalin sa direksyon mo ang ulo niya. Saka yung smile niya para bang sobrang in love siya sa iyo at mamahalin ka niya habang buhay. Wish niya lang. Luwan, yung mga ganyang comments epekto ng sobrang Ventolin sa utak. Nailing na iya. My girlfriend siya, okay? Are you serious? Bumagsak ang balikat nito nang tumango siya. Ibinalik nito ang tingin sa litrato. Sayang, bagay kayong tingnan together oh. Akala din yan ni Mitzi at akala ko din. Di ko alam sis, nakakatakot eh. Baka magising tayo one morning na naligo na ako sa sarili kong dugo. Ganon, sumimangot ito. Iksag lang, sis, pero may word na sinabi si Mitzi about the relationship. Ano daw? Hindi talaga yata magkahit ano si Peps saka yung girl eh. Anong ibig sabihin na parang di sila magkahit ano ng girl? Kasi ganito daw yan, naupo ito sa kama, nakataas ang dalawang paa sa kutsyon at tila nakalimutan ng dapat na siyang maligo. Kinuwento niya ito ang nalaman niya mula kay Mitzi. Kaya lang,
Sa kabila ng lahat ng ito, kapag tinanong daw sila, sinasabi nilang friends lang sila. Hello, anong klaseng friends? May benefits? Iksag ka nga mag-isip na nga lumbaba ito. Ganyan din ang reaction ko kay Mitzi, no? Napatirik ang mga mata niya. Pero baka din naman di malayo sa katotohanan. Yung ganyang tipo ni Joseph, makikipag-jack-in-poy ka lang ba? Hindi mo ba iyan pagnanasahan kapag naiwan na kayong mag-isa? Baka ikaw. Nakataas ang kilay nitong nangahamon sa sagot niya. Ibinukan niya ang pagbibig para magsalita pero naisip niyang wag na lang. Sabi nga baka ma-implicate siya ng mga bibigkasin niya. Tama na munang si Mitzi lang ang nakakaalam kung gaano siya kapatay na patay kay Joseph si Joko. Di ka makasagot dahil totoo no? Patuloy itong nanudyo. Tumatawag na nanay mo. Itinuro niya ang blink sa computer at saka iniwan ito para pumasok na sa banyo. Maligamgam bordering on malamig ng tubig paglubog niya ng tub. Agad niyang ginawa ang loofah at nilunod iyon sa vanilla-scented body wash. Madiin siyang nag-scrub ng sarili dahil naiinis siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi na lang matansya kung iyong inis ay dahil ba sa isa na boses nito ang nire-express niyang damdamin o dahil sa kawalan niya ng pag-asa to mean anything more than a friend to Joseph. Padabog niyang ibinalik sa lalagyan ang loofah. Bakit ba kasi na-warning na nga siyang ingatang mahulog ng gusto ng loob dito? Pinabayaan pa niya ang sarili na mainlove ng todo sa mokong. Bakit ba kasi uso yung girl na walang romantic relationship? Walang romantic relationship, my foot. Para ka na din sinabing din ako, virgin ha? Sayang, tumayo na siya para makapagbanlaw. Nag-uumpisa na siya ang ginawin dahil malamig ng tubig. Nang mabalot ng sarili ang tuwalya, humarap siya sa salamin para sa kanyang beauty regimen ng paglalagay ng moisturizer sa mukha at buong katawan. What is wrong with me? Tumitig siya sa sarili habang pinapansin ang bilugang mga mata na napapalibutan ng mahahabang pilik, maliit at matangos na ilong, makinis na kutis and full sensual lips. Di ba gugustuhin ni Joseph na humalik din sa akin? Ipinilig niya ang ulo para iwaksi ang naiisip dahil lalo na siyang nade-depress. Kumuha siya ng isa pang tuwalya para tuyuan ng makapal at may kulot na buhok. Kumukulot na din yata talaga ang utak ko. Lumabas siya ng banyo at abutang nagpapaalam pa ang mag-ina. Nang i-off ni Luan ang computer, hinarap siya nito. Akala ko nalunod ka na eh. Ang tagal-tagal mong manaligo. Nabayang siya bago sumagot. Kulit mo kasi eh. Ako na naman. Lumipat ito sa kama para mahiga. Bakit mo ba na-bring up pa yung Joseph? Nahiga na rin siya sa tabi nito matapos magbihis ng oversized shirt. Aba, malay ko bang affected ka sa usapang yun? Nagwapuhan lang naman ako doon sa litrato. Luan, she whined bago muling mapahing. Ganun ba talaga ng mga lalaki? Tingnan mo na, napaupo uli ito. Padinay-dinay ka pa dyan, tama naman ang luwa ko, kilala na kita no? Oo na, isisigaw ko for the first time mula nang makilala ko siya. I like him, okay? Isa pang bahing. In fact, in love ako sa kanya for the longest time. Pero hindi ko alam kung saan ako dadali ng pagiging in love ko dahil may isang Grace ngayon na hindi ko matansya kung anong papel sa buhay niya. At hindi naman alam kung ano siya sa buhay ng babaeng yun. Wait, isa-isa lang. Itinaas ito ang kamay para pigilan ang pagratsalan niya. Grabe Mars, daig mo pa ang machine gun. Sumangot lang ito. Tanungin mo kaya siya, nakakahiya kaya? Baka isipin yun, chismosa ako. Magtatanong lang naman. Umikot ang mga mata nito. Ito na lang, ipinapakita mo ba kay Mr. Gorgeousness na willing ka maging girlfriend niya? Yak, ang gross Luan. May girlfriend na nga yung tao, habulin ko. Di naman ako pokpok, no? Kinilabutan siya sa idea. Wala naman ako sinasabing magka-pokpok ka, tumirik ang mga mata nito. Yan ang problema mo kasi, Meg. Gusto mo ng relasyon pero more often than not, di mo pinaproject na gusto mo yung guy bilang more than someone to play chess with. Te, ang lalaki, hindi papatol sa babae kung pakiramdam nila mapapahiya lang sila. At saka, akala ko ba hindi naman sure kung ano yung girl sa kanya. May pag-asa ka pa siguro sis. Is that your expert opinion? You don't trust me? Pinanlakihan siya nito ng mga mata and watched her sneeze for the 9th time. Inatak siya nito para magbangon.
Pwede bang uminom ka muna ng gamot? Malapit na akong mahawa. Oo na, tumayo siya para gawin ang sinabi nito. 2 tableta agad ang ininom niya. Nararamdaman niyang nag-uumpisang mag-init ang kanyang mga mata. Pagbalik niya sa kwarto, nakahiga at nakapikit na ang kaibigan. Hoy, inalog niya ito para magising. Ano ba, Meg? Nakasimangot na muli itong nagdilat. Anong gagawin ko? She turned puppy eyes at her friend. Tigilan mo muna ang kahibangan mo ngayong gabi at matulog ka na dahil inaantok na ako. Naririnig na ako sa kakangway-ngway mo dyan. Tinalikuran niya nito at nagtalokbong. Bukas magdi-decide ako kung trip kitang tulungan. Binilatan niya ang likod nito bago pumikit at hayaang iduyan siya ng gamot. Napakasakit ng ulo ni Meg na magising siya na kinaumagahan. Parang may pabigat ang mga mata niya nang subukan niyang magmulat at tila may nakasaklob sa ilong niya kaya hindi siya makahinga ng maayos. Luan, she called out weakly. I'm sick, bulong niya. Para siyang inaapuyan sa init pero at the same time nanginginig siya sa siginaw. Bigla ang pagmumulat nito, inilapat nito ang palad sa noo at leeg niya at saka napabulalas. Oh my God, ang taas ng lagnat mo. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Muli siyang pumikit dahil parang barina sa utak ang liwanag na pumapasok sa bintana ng kwarto niya. Sinasabi ko na nga ba, sakitin ka pa sa dilang nakasakitin. Nagbangon na ito. Anong oras dadating ang maid mo? Umiling siya bago mapahawak sa ulo. Nahilo siya dahil sa ginawa. Day off niya hanggang bukas, weekend ngayon, di ba? Siya sandali lang I'll go down para mag-inspect ng ref. Nagsukla ito ng buhok bago iyon itinali. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Tamang-tama pagbaba ni Luan ay nadinig itong tumutunog ang bag niya. Sinundan nito ang tunog niyon at natuntun ang cellphone. Joseph S. Yun ang pangalan ng tumatawag. Aha. Napangiti ito habang nasa isip ang solusyon sa drama niya. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!